Habang tumayo tayo lahat, kamayan natin yung mga kapatid natin na katabi natin at batiin natin sila ng isang magandang umaga. And po, welcome po to Christ to the Philippines Nagkarlan. At sa mga nanonood po sa atin via Facebook, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. And po, welcome po. Nawa ay yung mga ngiti nyo po ay magbigay ng blessing sa bawat isa. Ayan po. Ngayong umaga po, may gusto lang po ako i-share sa inyo na verse. Alam ko, alam nyo na po ito, pero ngayong umaga po, parang gusto ko lang pong samahan nyo kung nanamnamin tong word ng Lord na ito. Pwede po sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So sa umagang ito po, binasa natin yung word ng Lord. Ngayon naman, samahan niyo akong awitin tong kantang to. Ayan, pwede po ba yun? Sige, sama-sama po nating awitin tong kantang to. And let's continue to reflect the gospel of the Lord on what He has done for our lives. Hallelujah, God. Hallelujah.
shall have eternal life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, patuloy na lumalapit kami sa iyo, Lord. Patuloy na inaalala namin, Panginoon, on what you've done on that cross for our lives, oh God. And because of that, Lord God, by your grace, andito kami, Panginoon. Nakakaawit sa iyo, Panginoon. Nakakapag-gather, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpapaalala ng iyong mercy, ng iyong grace sa amin. And patuloy, Lord, na ito po yung gagamitin namin, Lord, na aming drive, Panginoon, yung pag-ibig mo, Lord God, na pinakita mo sa cross. Kaya kami, Lord, makabubuhay para sa iyo, Lord. Salamat po. At sa umagang ito, Lord God, patuloy na dalangin namin, Lord, na samahan mo kami, na i-transform mo kami, Lord, as we hear your word and as we fellowship, Panginoon, with our brother and sister in Christ in this place, Lord. Ma-enjoy namin yung moment namin sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, Lord, at sa lugar na ito. Salamat po. To you alone, the highest praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, hallelujah, hallelujah. So, umagang ito po, patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Samahan niyo po uli akong umawit sa Kanya. There's no one like our God, and He deserves our praises. Amen po ba tayo doon? We sing for the praises of man. Praises of man, I will never ever stand. For the kingdoms of this world, I'll never give my heart away. Or shall my peace, my allegiance and devotion. My heart desire in all emotion. Whosoever may die upon that tree. We sing only a God. Only a God like you can be worthy of my praise and all my hope and faith. So only a King of all kings, to I bow my knee and sing, give my enemy. Only a God like you can be worthy of my praise and all my hope and faith. So only a King of all kings, to I bow my knee and sing, give my everything. To only my Maker, my Father and Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you, to I give my praise. Thank you, Jesus. Here we go. Serve our praise, Jesus. We sing for the praises. For the praises of
songs to you, Panginoon, in this place and to fellowship with our brother and sister. Patuloy ko po namin papupurihan, aawitan, Lord, because you deserve it, O God. You deserve our praises, Lord Jesus. Hallelujah. We will worship you. We will worship you, Jesus. Yes, God. You are the first, you are the last. No one is greater than you, no name is higher. You never fail, yes God, you always prevail. We put our trust in you, God of the breakthrough. You make a way where there seems to be no way. We sing unto God be all of the praise. Unto God be all of the praise, for He has done great things. So forever, forever we will sing to you. Yes, God, we will continue to sing to you, O God. Hallelujah. We sing who counts the stars, calls them by name, the God of all creation, the King of heaven. Behold, He comes, God's risen Son, enthroned in majesty. His glory surrounds Him. Holy is the Lord. We sing, holy is the Lord. We sing unto God,
Ama naming Diyos, patuloy naming itinataas ang mga bansang hindi makapasok o pinagbabawalan ang pagpapahayag ng iyong katotohanan ng iyong salita. Ang mga bansang nabanggit kanina, ang Pakistan, ang Myanmar, ang Bhutan at Vietnam. Salamat po sa bansang Pilipinas sa pagkakataong ito, patuloy pong pinapayagan yung ipahayag ang salita. At katulad nito, sa CTTP Nagkanlan ay patuloy na mayroong kaming kalayaan upang magpahayag ng aming pananampalataya, umawit, sumamba, at magdala ng mabuting balita sa maraming mga kaluluwa. Salamat dahil alam namin patuloy kang mangungusap sa amin, sa aming tutukuying topic ngayong umaga, at patuloy na ngayong banal na Espiritu ang mangungusap, mangunguna, at magtuturo sa bawat isa sa amin. Ikaw ang maitaas, mapapurihan, masambat, madakila. Dahil habang ikaw ang itinataas, habang ikaw ang sinasambat, pinapupurihan, dadako ang maraming mga tao sa silid sambahan at doon magiging malaya at maluwag ang kanilang pagkakilala, pagtanggap at pagpapasakop o full surrender sa iyo. Sa iyo ang papuri, pagsambat, pagdakila. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Kayo po'y makakaupo na. Isang magandang umaga. Nasa serye tayo ngayon ng Galatians. Kung di ako nagkakamali, ito na yung pang-apat. Kasi meron tayong topic na isiningit nung pong ating church anniversary. Ang ating pong mensahe ngayon ay patungkol sa Galatians chapter 4 verses 8 to 20. Mahaba-haba, 13 verses, pero ang mahalaga, maunawaan natin ang bahaging ito. Magandang maunawaan natin itong topic natin na truth-telling kasi ordinarily we would have experiences on our failure to truth-tell. Hindi tayo makapagsabi. Ano po? Sino na po ang nakakita ng isang may pila sa supermarket, may pila sa sasakyan? Sino nakakita na ng mga taong sumisingit sa kanilang pila? Taas ang kamay. Yan, marami. Huwag niyo na itaas ang inyong kamay, pero sino sa inyo ang nagsabi doon sa sumingit, Kuya, ate, may pila, doon po ang dulo. O meron mga nagsabi. Pero mas marami, sa isang research, mas marami na hindi na po nila sinasabihan ang kanilang pananaw, matututo naman yung taong yun. O kaya, baka mamaya makonsider siya bilang bully. Kasi minsan may mga nagsasabi, Uy, ikaw, bakit ka pumipila dito? Ay, doon ang pila. Akala ng mga tao ay tama yung ganung gawi at siya namang mahina ang loob at alam niyang mali nga yung ginagawang yun. Ayoko nang magtaas ng boses, baka makonsider ako bilang bully. Sino na po ang nagsabi sa isang kakilala na namatay ang kanyang asawa o ang kanyang anak? Mabigat na mga conversation. Ako po, nakapagsabi noon, 15 o 16 years ago, pinatay po at pinagbabaril yung pong magdi-deliver ng cash na land bank, driver, security guard, at saka teller. On their way from Kabuya papuntang Santa Rosa. At ako po yung nag-volunteer upang kumaugnay doon sa mga namatayan. Ang hirap pong magsabi. Kasi umalis yung asawa nilang lalaki o asawa nilang babae o yung kanilang anak sa tahanan. Palasog malakas. Pero ikaw ang magdadala ngayon ng balita, patay na sila. Ang hirap po. Napakabigat, napakahirap. Sino na po nakapagsabi sa inyong boyfriend, break na kita? O break na tayo? Marami po siguro makapagsabi, yes, easily done, easily said. Pero sino na po yung nakapagsabi sa kanyang kapatid o sa kanyang nanay o tatay o sa kanyang mga anak sa kasalanang nagagawa nila?
Ang hirap. That's part of truth-telling. As people of God, we are to say the truth, even how harsh, how bad, how terrible it is. It's crucial. Sino na po nandoon sa mentor-mentee relationship, disciple relationship, nakapag-confess na patungkol sa mabigat na ginawa ko o kaya binawa nung mentee? Hindi man sa akin ay sa iba. Those are crucial conversations. Those are very hard opportunity to share the truth and to share what we are to other people. Are we truth-telling or are we telling lies? When we don't tell the truth, which is good, then we are sinning. We are sinning if we don't do those things that are good. At ngayon, pag-aaralan nating maigi itong truth-telling. Nabanggit ko nga, ito'y nasa Galatians chapter 4, verses 8 to 20. Sabi roon sa John 1:17, "For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus." Sa Tagalog, ito po yung sabi, "Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moses ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo." Tandaan natin, pagka sinabing grace, unmerited favor. Wala tayong karapatan tanggapin yung kabutihang loob ng Diyos. Pero binigay niya yung kabutihan ng loob na iyon. So sabi sa salita ng Diyos, "For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ." Maraming magsasabi sa atin, dapat wag lang puro grace ang iyong pinipreach. Dapat may truth. O wag naman puro truth. Dapat may grace. Alam niyo po, it cannot be separated. It is not two character of God. It is one. It is grace and truth. And you have this character of God if you are born again. If you really consider yourself as a son, as a daughter of God, you have both grace and truth. You could tell the truth with love. You could tell the truth to correct. You could tell the truth that people may obey. Dahil yun ang pinakamahirap na bahagi ng discipleship. It's easy to go. It's easy to make disciples. Magsama-sama kayo to go in a D group, to do one-to-one. But if you're not teaching your disciples to obey, you're missing the mark. If you tolerate whatever they do and you don't talk to them in crucial conversations, you're doing them nothing. When you don't share the truth, you are not a light giver. When you don't share the truth, you are not a way giver. Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi sila makakarating sa tamang daanan kung hindi tayo mag-share. Tandaan natin, pagka binasa natin ito, sabi doon, yung came was stated as singular, talking about grace and truth. You don't balance grace and truth. You live by the grace and truth. Hindi mo babalansin, you live by it. Sino nang nagsasabing born again siya? Panindigan na natin. Kung tayo born again, may kaugnayan tayo sa Diyos, anak tayo ng Diyos, we have grace and truth, and we can say the truth with love and with grace. And we can always give love, but consistently correct, rebuke, and admonish people.
Dahil bahagi po yon ng ating tungkulin. So sabi doon, grace and truth came. Ang katunayan, sabi din sa 14 ng 1 John 1, ang sabi po ron, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaliwalhati ay gaya ng tanging anak ng Ama. Sibling natin si Jesus. Kapatid natin siya. At ang sabi noon, puspos ng biyaya at katotohanan, full of grace and truth. Sabihin mo sa katabi mo, you are full of grace and truth. Puno ka, puspos ka ng unmerited favor o grace at katotohanan. Puno ka. Panindigan mo, puno ka. Hindi ka kulang, hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba, hindi ka magdadalawang isip to share the truth. Ito ang dahilan kung bakit po marami sa atin ayaw mag-evangelize. Kasi baka mapahiya, baka magalit, ayaw magtuwid kasi baka sa pagkakataong magtuwid, mawala na itong kaibigan ko ito nagsusuporta pa naman sa akin, nagbibigay ng maraming resource. O kaya talagang pagka may problema ko, siya yung aking iyakan, siya yung aking lagayan ng aking ulo dun sa kanyang shoulder. Ito po yung sabi ng isang manunulat. Our world has tried for far too long to get truth without grace. Naghahanap tayo ng katotohanan. Ang mundong ito, hanap ng katotohanan. Pero pagka natagpuan nga yung katotohanan, minsan hindi rin isinasabuhay. Nung nakaraang eleksyon, nakita natin, malawak ang fake news, maraming true news. Kasi makikita naman natin sa website yung mga patungkol sa mga kaso, makita natin yung mga truth about some issues. Pero bakit ganon? Naghahanap sila ng katotohanan, pero nung natagpo na, mali pa rin yung kanilang desisyon. Mamaya makikita natin bakit. Ano po? And the church has been in danger for a long time of offering grace without truth. Ang mundo humahanap ng katotohanan. Pero pag nakita niya yung katotohanan, okay lang, walang problema. May analysis po ngayon, bakit ganon ang nangyayari sa mundo? Ano po, bakit yung katotohanan di na pinamumuhay? Yung righteousness, pagka ipinahayag mo, bigot ka. Pagka siniway mo at sinita mo yung mga maling ugali, miski yung mga pamamaraang hindi karapat-dapat na ipinagmamalaki pa, they are proud of it. Sasabihin nila, judgmental ka. Ito pala ang dahilan. Sabi doon sa research, instead of bringing statement about righteous ways, right living and everything, people will hear you if you offer help. Yung pala. If you offer opportunity for them to address their problems. Yung pala. Yung mas malapit sa bituka. Kaya pala hirap na magdala tayo ng salita ng Diyos kasi malayo sa bituka. Pero ang katotohanan, makikita natin, we can offer the truth kahit hindi tayo magbibigay. Kasi ito yung challenge Kalimitan ang pamamaraan, magbigay ka muna na magbigay at tapos habang nagbibigay ka, i-share mo yung truth. Nagkakaroon ng pananaw na pagka nagbibigay, tutugon. O may nagbibigay, tutugon. Pwedeng tumugon, pero napipilitan. Dahil ang isip niya, gusto kong gumanti, gusto kong magbigay ding tugon, kahit wala sa akin puso, yung aking sinasabi o yung sinasabit pinapahayag ay hindi naman talaga tumitimo sa aking puso, pero okay lang.
kasi nakikinabang naman ako. Ang katotohanan, we seem to have many Christians but not many truth tellers. Isa pong magandang pamamaraan, lalo sa one-to-one, truth-telling, confession. Magko-confess ako, kakausapin ko rin yung taong kaugnay ko, sasabihin ko rin yung mga ugaling nakita kong hindi tama sa kanya, babasahin ko yung Bible verse patungkol doon. Pag-uusapan namin anong gagawin niya para matahak niya ang landas na matuwid. Landas na karapat-dapat at kagulugod-lugod sa Panginoon. Kaya nga po kukonti ang nagpapam one-to-one na kay Pastor eh. Mahirap po kasi eh. Ang hirap matuwid. Sabi nga po doon sa pagpapahayag na dala ni Ate Nina, trying to please people or people pleaser. Sabi niya doon, it causes you to miss God's purpose for your life pagka piniplease mo yung mga tao. It leads you to sin. Nagkakasala ka pagka piniplease mo yung mga tao. It causes hypocrisy o pagkukunwari if you are a pleaser, people pleaser. It silences your witness. Hindi mo maipahayag yung katotohanan ng salita ng Diyos dahil ayaw mo silang ma-offend. Ang katunayan, hindi mo nagagampanan yung purpose mo sa buhay kung hindi ka nag-truth tell. Kung hindi ka nagpapahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi po ni James Foss, honesty is more than not lying. Ang katapatan ay higit sa pagsisinungaling, hindi lamang pagsisinungaling. It is truth-telling, pagsasabi ng katotohanan, pamumuhay ng may katotohanan o pagpapahayag ng may katotohanan, pamumuhay ng may totoong buhay. Totoong buhay, hindi pagkukunwari o truth living and truth loving, yung pag-ibig sa katotohanan. Yun po yung tunay na bahagi ng buhay na ibig ng Diyos sa atin. In crucial conversations, importante, sabi ng marami, balance of truth and love. Pero sinasabi natin, grace and truth is one. Kasi truth without love, magaspang. Pero love without truth, kompromiso. Mahal mo, pero hindi mo sinabihan ng katotohanan, nagko-kompromiso ka. So, ang gusto kasi na marami, affirmation. Gusto niya, malugod sila. Sabihin mo sa kanila, gwapo sila, ayos yan. Sabihin mo sa kanila, maganda sila. Bagay sa kanilang buhok, ayos yan. Sabihin mo sa kanila, matapang sila, matyaga sila, masipag sila. Okay lang yon. Pero pag sinumulan mo na yung crucial conversation, base na sa napansin mo, observation mo pa lang, gusto mo lang silang kausapin. Ate, kuya, ba't kanina sumigaw ka? Anong pinagmumulan? Naku, hirap na sila. Tatay, nanay, ba't ganyan po yung binanggit nyo kanina? Ba't po kayo bumulyaw? Ba't kayo nagsisigaw? Ayaw na nilang makinig. Ang sasabihin nila, hindi nyo ako naunawaan. Hindi nyo ako mahal. Meron kayong sariling agenda. Meron kayong ibig na gawin at gampanan. So they place things. Pero ito po yung isang maganda. Galing po ito sa isang libro ni John Maxwell, yung five leadership, sabi doon, 5 levels of leadership. Yung pong level 2 or relationships. Sabi niya doon, candor without care brings distance relationships. So yung prangka, candor, yung totoo sinasabi mo, pero wala kang pagkalinga, malalayo ang iyong kaugnayan.
lalayo ang kalugnayan. Kasi pa pwedeng sabihin mo sa isang tao, ganitong nakita kong ugali mo. Pero pangit, pabulyaw, pagalit. Talagang, lalayo. Nasabi mo nga yung katotohanan, pero walang epekto. Kasi na-turn off silang maigi. Pero ang sabi rin, care o yung pagkalinga, nang walang pagiging prangka o pagsasabi ng katotoo, nagiging dysfunctional yung relationship. Mahal mo ba yung mga taong gumagawa ng mga mali? Mahal mo ba sila? Malapit pa ang puso mo sa kanila? Kung malapit ka sa kanila at mahal mo sila, may dysfunction o hindi magandang relasyon kung hindi mo kayang sabihin ang katotohanan sa kanila. Kung hindi mo kayang sabihin ang totoo na ginagawa nila hindi kalugod-lugod sa Diyos, then you don't have a relationship. A true loving relationship. So ano pa? Ito daw yung mga parameters or principles to learn. Binabanggit ko ito kasi i-apply natin mamaya dun sa verses 8 to 20. 3 principles to learn. Caring and candor. When you care, you value the person. When there's frankness o kaya pagsasabi ng katotoo, you value the person's potential. Not just value the person, but his potential. He will grow in the image and likeness of God. That's the potential. When you care, you establish relationship. You build relationship. But when you talk about the truth, you expand the relationship. Pagka sinasabi mo na yung mga bagay patungkol sa ikakaayos ng kanyang buhay, lalo tigit may edad na siya, lalo tigit malapit na siyang kunin ni Lord. Tapos hindi mo masabi-sabi yung mga bagay na dapat mong sabihin. You have grace and truth, brothers and sisters. You have grace and truth. That will expand your relationship with Him. Sabi ko parati, kung meron kayong nakikitang mali sa akin, kausapin niyo ako. Sana naman walang may ganun ngayon kasi walang kumakausap sa akin. Kasi nung unang panahon, walang kumakausap pero naririnig ko yung mga kwento nila. At kilala ko sila, pero mahal ko sila. Pero mas maganda yung sabihin nila. Kung gusto nila lang yung potential ko bilang pastor ay lumawak, mas lalo tikit maging malalim ang relasyon amin. Sabihin mo sa akin yung mga bagay para ako'y matuwid, para ako'y lumakad ng tama. At marahil may mga maling nasabi ako, mai-correct at maituwid. When there's caring, dapat hindi isuppress yung candor. Nagke-care ka, pigilan mo, wag mo sabihin ang katotohanan. When there's candor, dapat hindi suppress yung caring. Kasi magkasama sila. Hindi sila magkahiwalay. At yan ang ginawang truth-telling ni Apostol Pablo sa Galatians. Simula sa Galatians chapter 1 hanggang sa dulo ng Galatians hanggang chapter 6. It was intense truth-telling. Ang hirap siguro nung kunya isusulat mo ito, mayroon kang nabalitaan, ang hirap isulat. Kaya sa dulo nitong chapter 4 verse 20, gusto niyang bumalik o pumunta roon, makarating. Kasi gusto niyang i-correct kung may masamang tonong nangyari dahil doon sa kanyang pagpapahayag. Kasi mahal na mahal niya ang mga taong ito. They knew Christ because He brought the gospel of Christ in Galatia in His first missionary journey at yung pang mga susunod pa niyang journey. Mahal niya dahil siya yung father in faith nitong mga tiga-Galatia. Mahaba yung investment of relationship, mahaba yung relationship that they built with Him, makikita natin mamaya, at yung mga ibang bagay na naganap sa kanila. Dito sa chapter 4 verses 8 to 20, makikita natin may tatlong truth na magbibigay sa atin ng kalayaan. Yun yung basic truth na magbibigay sa atin.
Tapos pangalawa, pag-aaralan natin, paano ba tayo mag-truth tell? Paano tayo magsabi ng katotohanan? Lalo na yung mga intense situation. So, the truths on freedom. Tatlo po yung truths on freedom. Ano po? Iisa-isahin natin mamaya ito. Freedom from the past. Dapat nakalagpas na tayo. Malaya na tayo sa ating nakaraan. Freedom from the law. Oops. Tumisigaw yung microphone. Di po ako yun. Freedom from the law o yung pong liberty sa pagkakatali ng mga batas. At freedom for the truth. Kalayaang ipahayag ang katotohanan. Sabi po rito, Christ has set us free. Bakit tayo dapat mamuhay sa freedom? Kasi we were freed by Christ. Yet because of false brothers secretly brought in who slip in to spy out our freedom that we have in Christ Jesus, so that they might bring us into slavery. Galatians 2:4. We have freedom in Christ. Sino po yung natatalian pa ng maraming shackles o kaya tanikala ng buhay at hindi sila makapamuhay na malaya sa harapan ni Kristo? So, freedom from the past. Ito pong mga Galatians, principally, mga pagan sila. Sila ay sumasamba doon sa mga Greek gods, mga Diyos na si Hermes, yung mga ganoon, kaya nga napagkamalan nga si Apostol Pablo at yung kanyang kasamahan noon na sila ay si Zeus at saka si Hermes o kaya yung mga Greek gods dahil doon sa kanilang ginawang pagpapagaling. Sabi niya dito, formerly, sa Tagalog babasahin ko, subalit nung una, nang hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo'y naging mga alipin ng mga hindi likas na Diyos. Subalit ngayong nakilala na ninyo ang Diyos o sa halip ay nakilala na kayo ng Diyos, bakit muli kayong nagbabalik sa mahina at hamak na mga panimulang aral? Nasa iyon ay nais ninyong muling maging mga alipin? Nangingilin kayo ng mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Ako'y natatakot na nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Sabi niya, formerly, you did not know God. Pagan sila. They serve idols. They serve various things. They do everything to please the idols. Dumating si Apostol Pablo, itinuro kung sino si Kristo, tinanggap nila si Kristo at namuhay sila para kay Kristo. Ngunit umalis na si Apostol Pablo, nabalitaan niya. Bumalik sila sa pagkaalipin. Hindi na doon sa dating pagan activities nila, pero inaalipin sila doon sa kanilang mga works. Yung mga Jewish practices na iniisip nila dahil itinuro ng mga Judaizers, dapat nilang gawin yon para sila'y maligtas. Ang sabi ng pagpapahayag, performance-based. Yan ang marami sa atin kasi natural sa atin yon. Sabi nga tama ba si Atininya din yon ang nagpahayag din noon. Ang performance-based kasi yung mga bata naturuan natin simula't simula. Tayo naturuan na bago natin tanggapin ang reward, meron tayong dapat gawin. Pero the love of God is that agape love. Pero ang iniisip ng marami sa kanila, o gagawin natin itong circumcision, gagawin namin itong pagganap ng mga araw na espesyal, gagawin namin yung pagpapas, gagawin namin yung iba't ibang mga bagay para malugod ang Diyos sa amin. Pagka ginagawa niyo ang mga bagay na yun para malugod ang Diyos sa inyo, may kwento yon. You're doing works. You're doing works. Hindi para malugod ang Diyos sa inyo, para mapahayag nyo yung pag-ibig at pagmamahal nyo sa Diyos. Pagka gano'n, hindi nyo pagmamalaki eh.
Kasi it's between you and God. Pero sanay na tayong binabalikan yung datihan nating ugali. Bago tayo makakilala, masama ang ating ugali. Ano yung mga kasamaan nun? Difficult tayo nakaugnay. Maggagalitin tayo. Marami tayong iba't ibang bisyo, iba't ibang mga pinagkakahumalingan. Bakit nung dumating na tayo sa pagkakilala sa Diyos, bumabalik din sila? Ganun ang problema ng Galatians Church. Kaya kailangan ni Apostol Pablong sabihin ang mga katotohanan. So, freedom from the past. Dapat bumitaw na tayo sa mga ugali natin dati. At pagka meron kayong kilalang Kristiyano na bumabalik sa dati, o kaya hindi pa maalis-alis yung mga dati, truth tell. Magsabi kayo. Sabihin nyo na may pag-ibig dahil yun ang ugali ng Kristiyano. Pagka hindi nyo ginawa yun, pagpapahayag ng katotohanan na may pag-ibig, you have not done God obedience. Ino-obey nyo lang yung kaya nyong gawin o gusto nyong gawin. What God demands is total surrender. Even if it's hard to do, you can do it because you have grace and truth in you. You have Christ in you. Freedom from the law. So, eto na rin yung batas. Pero mas maganda pong basahin natin itong bahaging ito. Kasi yung pong ESV hindi gaanong naipahayag ang kwento. Yung New Living Testament, pagka tinignan niyo po yung Greek interlinear, makikita niyo itong ibig sabihin. Ito yung kasamahan nun. Sabi sa Tagalog, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, na tularan ninyo ako dahil kahit isa akong Hudyo, hawig dito sa New Living Testament, ito po ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible, ang pinagmulan, tinaklikuran ko ang pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo at naging katulad ninyong Hudyo, wala kayong kasalanan sa akin. So kung titingnan natin, sinasabi niya, parang napaghalo ko kanina yung past, yung kanilang ugaling nakaraan. Tapos ngayon, ito na nga po yung kanilang intense, romantic approach doon sa Judaism, sa kanilang mga bagay na ginagawa. Marami pong simbahan ngayon, nagsimulang tama. Sabihin natin, tama pa rin. Kaya lang, ang kanilang approach, nag-journey sila doon sa Jewish religious practices. Ang kanilang samba, Sabado na. Ang kanilang practices patungkol sa mga bagay, Jewish practices na. Romantic kasi. Maganda talaga kasi kumpleto and everything. Yun yung halos hinawig ng Catholic Church sa kanilang altar at mga bagay na ginagawa. So minsan, tayo dating nagsisimba sa malaking simbahan, naghahanap tayo ng ganong klase ng drama. At bumabalik sila ngayon doon. Mga pastor, Jewish practices na. Marami. Napakarami po. Pero ang sinasabi, dear brothers and sisters, I plead with you to live as I do in freedom from these things, from the practices of the law. Na ibig sabihin, iniisip nyo, gagawin nyo kasi kailangan para malugod ang Diyos, para ang Diyos ay magbigay ng kaligtasan sa inyo. Hindi, yun ang sabi niya. Sabi niya, for I have become like you, Gentiles, free from those laws. Siya nga, namuhay na, hindi niya sinasabuhay yung Jewish practices kahit siya Jew of Jews dahil gusto niyang makakilala ang mga taong ito sa Panginoon. Freedom from the truth. Sabihin natin sa pagkakataong ito sa salitang Tagalog, ako ba ngayon naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Sila'y masigasig sa inyo, subalit hindi para sa mabuting layunin. Nais nilang ihiwalay kayo upang kayo'y maging masigasig sa kanila. So, naghihilaghan, naghihigitan. Yun po, sana wag tayo yung taong naghihigitan, nagdadala ng division, nagdadala ng mali sa loob ng simbahan. Ano po? Subalit mabuti ang maging laging masigasig sa mabuting bagay at hindi lamang kapag ako'y kaharap ninyo. Minamahal kong mga anak,
na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Nais kong makaharap kayo ngayon at baguhin ang aking tono sapagkat ako'y nag-aalinlangan tungkol sa inyo. I'm doubting whether you are journeying on the gospel of truth. We have the freedom to share the truth. And we are supposed to be bringers of truth. We are supposed to be truth tellers. Pero ito dapat na maunawaan natin yung konteksto ng pagtutruth tell ni Apostle Pablo. Alam niya yung facts. Baka may narinig kayo, tapos pagkatapos kinumprot niyo yung tao, binalidate niyo ba muna yung mga bagay na narinig niyo? Pwede naman yung i-validate din sa tao. Kuya, ate, nabalitaan ko. Mukhang hindi ka nagbayad ng tamang buwis. Pinaritoke mo raw yung iyong book of accounts. At pinalabas mo parating loss. Pero may kita ka naman, di ba ate? Totoo ba ito? Direct yun ang tanong sa kanya. Tapos pag-usapan niyo, paano ko kayo matutulungan? Bahagi po yun. Dapat, but we know the facts. Dapat din pagka tayo'y magtuturo, alamin natin ano yung dapat na pamamaraan to avoid taxes. Not to abscond or violate the law on taxes. Dapat nag-aaral din tayo noon para matulungan natin sila para hindi sila dumako sa kasalanan. Sabi din po, have faith in God and Jesus. Nandiyan po yung mga verses, even in chapter 3, 24 to 26. Pero importante po, intimacy ang kailangan pagka malalim at mabigat na mga pag-uusap ang kailangan. So, dating na tayo dito sa truth-telling ways. Ito po yung katotohanan. Sabi ni ang ating Panginoong Jesus, sabi niya, sa John 10:30 hanggang 38, pero 30 lang sabi niya, I and the Father are one. Isa daw sila. Ibig sabihin nun, they are united, they are in fellowship, they have this intimate relationship. Tandaan natin, ano? They have unity, they have fellowship, they have intimacy. This is going deeper. So, unity, surface relationship based on common roots and purpose. Pare-pare tayong mga Kristiyano, dapat united tayo. Common roots and purpose. Ephesians 4:3, tayo pare-parehong nakapila sa jeep, sa bus, o bumibili sa supermarket, may common purpose tayo. Yun yung unity. Pero para maibahagi mo ang katotohanan, maganda may unity, mayroon kang may relasyon, pero dapat sa next level, may fellowship. That is when you share, you become a partner, you participate together. Ito yung one another passages. That's fellowship. Pero hindi lang tumitigil sa fellowship. Yung mentor-mentee relationship, discipler-disciplee relationship, it doesn't end here. It goes further into intimacy. Yan yung intimacy. When you confess sins to one another, when you admonish people, when you tell them the truth, when you tell them where they are wrong, when you comfort them. Nag-confess ka ng sin, nagulantang sila. Pastor, ginagawa mo yan. Dapat i-comfort niyo siya. Delikado. Nawindang siya. So these are levels of how we try to tell. Dapat talaga habang mas mabigat yung mga issues, ito doon lang sa pila. Ito yung mga bagay na masalimuot, mayroong kabigatan. Pero para mas maabot mo ang kaugnayan sa mga taong malalim ang issue, matuto silang mag-confess, matuto silang tumanggap ng admonition, matuto silang mag-comfort sa kanilang sitwasyon, then you have to deal with intimacy. You have to be intimate with God to be able to be intimate with your disciples. Ang hirap pong maging intimate sa iyong disciple kung hindi ka intimate with God. Yun ang maraming may problema. Kaya hindi sila
talon sa intimacy with their relationship with people. Hindi nila masabi yung totoo. Ang katotohanan, they need to further deepen their intimacy with God. They need to really, yung pong term natin, panindigan na nandyan sa iyo yung grace and truth. At isabuhay mo ito, mga kapatid. So, ano pa yung, una, build intimacy. Pangalawa, confront the truth by asking probing questions. Hindi ko nag-aanong iisa-isahin. Bibigyan lang po namin kayo sa ating CTTP family. Ano po? Kung wala po kayo sa CTTP family chat group, magsabi kayo para maidagdag po namin kayo. So, banggitin ko lang, pero hindi ko nababasa. How can you go back into bondage? Bakit kayo bumalik sa mali niyo dating ugali? I'm wasting my energies and efforts. Am I wasting my energies and efforts? Do you see we are in this together? Hindi nyo ba alam magkasama tayo? Ang haba na ng ating pinagsamaan. Ba't ngayon ganito na yung ugali ninyo sa akin? Sabi, am I an enemy because I tell you the truth? Kasi ganun eh. Pagka nagsasabi tayo ng katotohanan, naggagaliit yung mga tao. Ang sasabihin pa nila, hindi bagay sa akin yan, sa ibang tao pwede. Hindi. Ito yung sinasabi sa salita ng Diyos eh. Ang pinakamahirap pong mga conflict issues ay yung nandiyon sa Matthew 5, verses 16 to 17. Yung may sama ng loob sa inyo, pupuntahan nyo, at sasabihin nyo yung narinig ko na may sama ka ng loob. Kakaugnayin nyo ng masinsinan. At sabi doon, iwan nyo yung inyong alay. Huwag nyo na munang dalhin sa altar at makipag-ayos ka doon sa mga taong may sama ng loob sa iyo. Tapos yung Matthew 18, offended ka o kaya may ginawang kasalanan ng tao na offend niya ang Diyos. At alam nyo yun, one-to-one puntahan nyo siya. Kausapin niyo siya. Sabihan nyo ng mga bagay. Pagka naunawaan niya ang pagkakasala niya, nakuha niya ang isang tao bumalik sa Panginoon. Pero pagkaayaw at pinaninindigan niya yung mali niya, magsama kayo ng isa pa. Isang mananampalatayang nakakaunawa, nagmamahal, at i-confront niya siya uli. Pagka hindi siya makuha sa pangalawang pagkakataon, warningan niyo na siya, ipaparating na namin sa iglesia yung ugaling yan. Si Ate Maloy, may napakagandang kwento parati yan eh. Pagka may mali po akong ginagawa, kunyari, abalang-abala ako sa garden. O kaya meron akong pasigaw na salita sa kanya. O kaya meron akong ginawang mali na nakita niya, wag na wag mong gagawin. Hindi dapat yan sa isang pastor. Ano mo yung sasabihin niya sa akin? Sige, isusumbong kita sa kongregasyon. Aba, sige na ako. Kasi kailangan yung i-warn. Kasi gagawin niya yun eh. Gagawin niya. Dapat hindi tayo nandadaya. So kung tuloy pa na pagkakamali, dapat talaga isumbong na natin, hindi lang sa Lord. Isumbong na natin sa kongregasyon. Bakit ba dinidisiplina ang tao? Because we would like them to reach their highest potential. Because we love them. Ayaw natin silang malungi. Mahal na mahal natin sila. Huwag po yung iniisip nyo, tama ako, kaya ako siya itutuwid. Nako, ang sama ng ugali niya, kaya siya itutuwid. Nako, ganito. Hindi dapat pagtutuwid niyo, mahal na mahal nyo. Kung hindi nyo mahal, tigil nyo yung inyong dila. Kung hindi nyo mahal at hindi nyo mapipilit ang sarili mong isabuhay yung pagmamahal ng Diyos, kagatin nyo yung dila ninyo. Pagka naputol na, pwede na kayong magsalita. Ibig sabihin nun, you need to check yourself. Ano po? Don't you see who they are? Yung mga mandaraya, yung mga mandarambong, kinakaugnay pa nila, pero mga mandaraya, mandarambong, dinadala sila sa mali. Do you realize I'm laboring for your benefit? Pero maganda ito, what happened to the loving relationship we once had? Paalala natin. Minsan naliligtaan eh. At paalala natin, minsan may mga tao po akong kina-counsel parungkol sa dapat gawin ang matuwid na lakad. Biglang gagawa sila ng iba. Sasabihin ko, ate, kuya, tinuturing mo ba akong pastor? Pinag-usapan na natin yan. Tapos, ayaw mo pa rin bitiwan yung kasalanan yan. At sasabihin mo ngayon, hindi applicable sa iyo yung Bible verses na ito. May challenge. May challenge po. So,
dito na lang tayo mga magwawakas. Truth-telling ways. Dapat isang bahagi. Kung hindi makuha sa dahan-dahan at malumanay na salita, magmakaawa na kayo. Si Apostol Pablo nagmakaawa. Kasi mahal niya yung mga taong yun eh. Sumunod na kayo sa Panginoon. Yun yung pagmamakaawa ko sa inyo. Isabuhan niyo na yung true discipleship initiative na sinabi sa Matthew 28. Verses 18 to 20, may authority ang Diyos. Nabigay na sa inyo yung authority. Kaya niyong magturo para sumunod ang mga tao. Mag-disciple, teaching them to obey. You cannot claim that God will be with you always when you don't do the first few things mentioned there. You can only claim God is with you when you are doing His will. When you don't do His will, yung pong sabi, Lo, I will be with you always. Yun yung kine-claim natin, but we don't do the other things. Magmakaawa tayo. Hindi po masamang magmakaawa kung mahal niyo yung mga tao. Kapatid, tigilan mo na yan. Nalalayo ka sa Diyos. Bitiwan mo na yung mga kasalanan niyan, nalalayo ka sa Diyos. Mahal mo kasi siya. So, sabi natin doon, bago yon, deal with facts that lead them to faith. Balikan niyo yung paano sila nakakilala. Handle feelings well. Yung feelings mo at saka feelings niya, yung grip niya at saka grip mo. Ang hirap din po kasi magsabi ng katotohanan. May grip din kayo. Pinakamahirap yun, pero kung kiniklaim ninyo na may grace and truth tayo dahil nasa atin si Kristo, magagawa natin yan by the grace of God. Practice lang. Practice lang. Dapat po practice lang. Kasi itong mga huling araw, marami po akong mga kinausap na mga pastor, mga tao pong grupo, sa biyaya ng Diyos, tinutuwid ko po yung mga mali nilang mga pananaw. Kasi mahal ko sila. Mahal ko sila. So, ito po yung bahagi ng pakikipag-usap ni Apostol Pablo sa Galatians 4:12 to 20. Dito po niya binanggit yung pong kanyang pagiging ama. Kasi ama nga siya, yung sa 19. Minamahal ko ang mga anak. He's the father of the Galatians church. Sinabi din niya, kapatid, brethren, so mga endearing words. Pero higit doon, sabi doon, para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo'y mabuo sa inyo. Kayo ba bilang mga disciples, pumalpak yung mga anak ninyo, bumalik sa dating ugali. Anong ginagawa ninyo? Siyempre, wala naman kayong magagawa kung aalis na sila. Pero kung nandun pa rin sila, hindi nyo sila abot kung umalis na sila eh. Wala nang unity in that local church dahil sa ibang simbahan na sila. Pero yung narito pa, mga kapatid, sabi niya, muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Walang problema ito. Bakit? Nasa inyo na si Kristo eh. Panindigan niyo yun. Born again na kayo. Ang mahalaga, mag-manifest yung Christ-likeness sa labas. Nasa loob na. Huwag panintiling nasa loob. Dapat i-practice sa labas. So ang hangad ng bawat isang disciple maker, ng bawat mentor, is Christ be formed in their mentees, in their disciples. At mangyayari yan if you truth tell. Pagka nagsabi tayo ng mga katotohanan. So sabi rin dito, nais kong makaharap kayo ngayon at baguhin ang aking tono sapagkat ako'y nag-aalinlangan tungkol sa iyo. Baka naman may mga masabi sila pagka sila'y nagkaharap. So tandaan natin, letter C, exercise utmost love and grace. So ano yun? Ingatan yung tono, ingatan yung gesture. Pero alam niyo po, pagka may grace and truth kayo, may pag-ibig kayo, kayang-kaya niyong batahin kahit anong pagtutuwid at reaction ng inyong tinutuwid.
Naranasan ko yung sa opisina, naranasan ko yung sa aking tatay. Mabigat, mahirap kasi minsan masasaktan ka, hindi lang emotionally, even physically. Pero walang problema dahil mahal niyo sila. Mahal niyo sila. Pero mahalaga, ma-truth tell. Dapat wala tayong gesture o pamamaraan o tonong mapagyamang. Walang tonong para bang sila hindi nagkakasala. Holier than thou. So hindi ganun. Dapat mapagkumbaba. Nagkakamali din po ako. Pero dito sa pagkakataon, may nakita po ako. Totoo ba yung nakita ko? Totoo ba yung narinig ko? Nararapat bang dapat ginagawa ito? Pag-usapan ninyo. Sabihin niyo ang katotohanan. So, yan yung mga, pwedeng balikan niyo na lang po yun. Tell the truth over and over and over again until Christ is formed in every one of us. Walang tigil. Kaya yung gospel paulit-ulit. Yung pagtuturo paulit-ulit hanggang hindi natututunan. Pagka natutunan na, ulit-ulit pa rin, baka malimutan. Paulit-ulit, paulit-ulit, kasi baka malimutan. Ano po? Sabi nun, it's always good to be made much of for a good purpose and not only when I am present with you. Kahit wala na ako, sabi niya, anguish of childbirth until Christ is formed in you. So ito po yung summary in truth-telling ways. Build intimacy. Dapat may kaugnayan. Dapat may relasyon. Dapat may pag-ibig kang pinakita. Dapat may pinakita kang concern. Pagka ginawa mo na yon at maliwanag sa iyo, confront the truth by asking probing questions. Narinig ko po o nakita ko po ito. Ito po ba nangyari? Let them explain. Ano ang dahilan? Bakit nagkaganon? Pero sa dulo dapat, anong pwedeng pagtulungan natin para manari na yung kalooban ng Diyos sa inyo? Deal with facts that led them to faith. Exercise utmost love and grace. Tell the truth over and over again. And help the person continuously with prayer for them to grow in the image and likeness of God. They have grace and truth also in their lives. You have grace and truth in your lives. Importante po, magtulungan tayo para ron. Conclusion. Let us embrace our freedom in Christ. Meron na tayong kalayaan. This is freedom to do good, not freedom to do what we want. May pakialaman sa buhay pagka mananampalataya. Si Apostol Pablo nakikialam sa buhay ng mga tao. At yung mga taong to, bukas din siya upang papakialaman ng kanyang buhay. Yun yung dapat freedom natin na may pag-ibig na magtuwiran, mag-tell the truth-telling. Otherwise, we're still in the bondage of sin and selfishness. Pagka hindi tayo nag-truth tell, hindi natin pinapractice yung freedom natin doon sa past, freedom sa law, freedom for the truth, then we are selfish. Makasarili tayo. Hindi pa tayo dumating doon sa level na hangad ng Diyos, denying ourselves. We are to teach ourselves, tayo una, and others to obey. As such, we will be truth tellers, washing each other's feet and offering our hands of forgiveness. In all circumstances or instances, we shall be living by Jesus' example of servanthood. Ito yung challenge. Pag-pray nyo, ipag-pass nyo, start truth-telling. Start truth-telling. Live by the grace of God. Live by the truth of God. It is risky to tell the truth as we can be misunderstood and offend people. However, with the Holy Spirit, we can tell the truth with love and a motivation to bring everyone in maturity and perfection in Christ. Sabihin mo sa katabi mo, truth tell. Magsabi ka ng katotohanan. Magsabi ka ng katotohanan. Tayo po'y tumayo at manalangin. Alam niyo po, mabigat po yung bahaging ito kasi hindi natin nakasanayang maging assertive, maging direct to the point. Marami tayong beses paligoy-ligoy. Di bali pong magsimula kayong paligoy-ligoy, basta dadating kayo doon sa truth-telling. Huwag mangyari, nagpaligoy-ligoy ka, tapos na. Ay, nakalimutan kong isabihin yung napansin kong mali. Simulan na natin mga kapatid. Dahil mahal na mahal
na mahal sila ng Diyos dahil mahal na mahal na mahal natin sila. Dahil mahal na mahal natin ang ating sarili, dahil kung hindi natin gagawin ito, lumalayo tayo sa Panginoon. Lumalayo tayo sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagkikipag-ugnay sa bawat isa sa amin sa iyong salita. Tunay na iyong mga anak, iyong body of Christ is a truth-telling family. Ito'y pamilya ng Diyos na ayaw pong may isa man sa kanila ay mawaglit. Ito'y pamilya ng Diyos na ang bawat bahagi tunay pong tumutugon upang magkaisa, magkasama-sama, hindi lamang sa unity, hindi lamang sa fellowship, but in intimacy. Panginoon, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami at tulungan mo kami upang makapagpahayag ng katotohanan through our neighbors sa evangelism, through our close relatives and friends, those mentors and mentees we have, for us to tell them the truth about what we see na minsan hindi nila nakikita. May mga blind signs sila. Tulungan mo kaming maipahayag ito ng may pag-ibig sa kanila. At turuan mga taong ito na tumanggap ng mga pagkakamali, tumanggap ng paghuhubog, tumanggap ng pagtuturo mula sa iyo. Teaching them to obey. Teaching them to obey. Because as we obey, yes, He who is in us will continue to be with us all the way for His glory and honor. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagtutuwid, pagtuturo, at pagpapahayag ng iyong salita. Ang iyong pag-ibig ay pagmamahal ay tumaloy ng tuloy-tuloy sa buong linggong ito sa bawat isa. At habang tumadaloy ang pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa, matutunan nilang magtuwid, matutunan nilang mag-correct, matuto sila sa mga mabibigat na conversation, sa crucial conversations, sa maigting na mga pag-uusap. At doon, bigyan mo sila ng katapangan, ng pag-ibig at pagmamahal upang masabi nila ang ibig mong sabihin nila na matagal na matagal na matagal na matagal mo nang sinasabi sa kanila dahil naniniwala ka, na hindi ka tumitigil na magpaalala sa amin. Ngunit minsan takip ang tenga namin. Natatakot kami sa katwiran at katotohanan. Nagkakaroon kami ng mga alinlangan kung sino kami sa iyong harapan. Pero ang katotohanan, maliwanag na maliwanag, kami yung mga anak. We are growing in the image and likeness of Christ. At dahil doon, we have the capacity and the opportunity. And not only that, the power, the peace, and your protection to truth tell for your glory and honor. For your glory and honor. Ang pagpapala ng Diyos sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo ay manatiling sa inyo habang patuloy tayo na nangungusap o patuloy tayong nangungusap ng katotohanan sa ating kapwa. Sa iyo ang papuri, pagsambat, pagdakila. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos. And, magandang umaga pa ulit sa ating lahat. Tunay na nakaka-bless po yung word ng Lord ngayong umaga. And natututo po tayo doon na being a disciple of Christ is we need to learn the truth-telling po. And talaga pong mahirap po yun. Tama po si Pastor Voltaire po doon. And nakita po natin kung paano ginawa yun ni Paul doon sa mga Galatians. And gusto ko lang pong share din yung natutunan ko din po doon sa sinabi po doon na doon sa story po doon sa Galatians that Paul told them his heart. Talagang dahil doon sa truth-telling, dahil mahal niya yung Galatians, nag-truth-telling po siya. And nakita ko lang din po doon na yung Christianity is not about, it's about relationship with God and not religious rule or
keeping the law, or it's about grace and our relationship with Christ. And it's about Jesus in us and being formed and more in His image. Sabi nga po nung sinabi ni Pastor. And as we sing this song ko, may we be this our prayer na we become more like Jesus po in our lives po. So samahan niyo po ako lang umawit sa Panginoon sa umagang ito po. Okay, well, let's continue to worship our God in this place. Hallelujah, Jesus. Continue to worship Jesus. Jesus. We sing humble King, Holy One, friend of sinners, God's own Son, God in flesh among men. You walk my road, you understand. Continue to worship God. Oh, Jesus. We sing servant King, friend to me. You save my soul, wash my feet. My life I'll give all to you. Lord, I want to be like you. Sing all I want. All I want, all I need, more of you, less of me. Take this life, Lord, it's yours. Have my heart. Let me sing all I want. All I want, all I need, more of you, less of me. Take this life, Lord, it's yours. Have my heart, have it all. I will walk in your ways, love your word, seek your face. My reward, my soul pursues to know you more. Yes, God, to be like you. Sing all I want. All I want, all I need, more of you, less of me. Yes, God, sing this life, Lord, it's yours. Have my heart.
praise. Good morning. Good morning, partner. Morning, Kuya Daniel. Hello, praise. Yan, good morning po. Magsa-special number ka ba? Hindi po. Ayan. Good morning po. So, alam mo ba, partner, yung word na real talk? Naririnig mo ba yan sa school or Yes po, sa mga Yan. klase ko. sa mga klase mo? Uy, real talk kita. Ay. Ngayon may natutunan ako, hindi pala real talk. Ano pala? Ano dapat pala? Truth telling. Kasi minsan, hindi naman magkaiba naman kayo ng reality. Pero iisa lang yung truth and that's God's word. Amen ba? Yan. So, dahil dyan ay isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At meron po tayong bagong attendee. So, let's welcome. At inaayaya ko po tumayo si Sister Nita de la Peña. Yan. Yan. Bigyan po natin siya ng isang CTTP welcome in 1, 2, 3. Welcome! Welcome po sa Christ to the Philippines, Nagcarlan. God bless po ate. So, may ilang announcements tayo, no, kuya? So, sige, go. So ayun po, nalalapit na po yung youth retreat sa July 23 to 20. Yan. So ano po, may kasama po kaming ilang youths and ilang yaps and kasama po namin si Pastor RJ and Ate Nina. So yung mga willing po na tulungan po kami sa fundraising namin. And kami pong, 4 po kaming nagpa-fundraising and patuloy pa po kaming nagpa-fundraising. And katunayan po, mamaya meron pa po kaming tinda and 3 na po yung flavor ng Wow! ice candy namin. And mas mura po. May mas mura po. Ano po, pwede po bang pa-flash sa screen? Yan. Wala na pong ice cream D. Napalitan po siya ng ube. Bali may 10 pesos po kami. Di na po pala yun updated. Ano po, meron po kami 10 pesos. Yun po ay ube, tsaka po chocolate flavor. Hindi po yung may coating na mismong chocolate po. Tapos, meron, yung 20 pesos naman po ay ube na may chocolate po na coating. Tsaka mango din po na may chocolate coating. Tapos, 15 pesos pa rin po yung pure mangga lang. Ayun, bili po kayo. Tapos meron din po kaming Graham Balls. Sino pong may hilig? Puro matamis po yung tinda namin, sorry po. 10 pesos naman po each. Tanda ko yung Graham Balls ng yan eh. Time namin yun, no, Graham Balls. So, na-adapt din ng generation nila. Yan, so, magkano ba yung nire-raise yung fund, Kuya Daniel? I mean, magkano isang tao? Registration fee? 2,500 2 po. point? Ano yung truth? Ano yung truth? Ano po? 2,500 po. 2,500 po. 2,500, yan. At parang kinausap ko si Jamila, nakaka-raise na sila ng fund. At konting panahon na lang, no? Konting panahon na lang ay mangyayari na po itong youth retreat. It will be on July 23, yan. Hanggang 26. Yan. So, meron pa tayong isang buwan para magbenta ng Ice candy. at Graham Balls. Ayan. Ayan. So, salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa kanila. At Thank you po. mareraise din po nila yung fund na kailangan po nila. Yan. At this time po ay pwede na po tayong maggrupo ng babae sa babae at lalaki sa lalaki. So, 3 po. And you have 15 minutes po. So, may timer po na ilalabas po dito para po maging aware po tayo sa time natin. Yan. So, sharing po, tapos ipag-pray po natin yung bawat isa. Sige po, you can group yourselves na. Thank you.